Ang simula ng kwento ni Josh ay nakaugnay sa pagmamahalan, minsang pag-ibig ng dalawang kilalang personalidad, si Chris Aquino at Philip Salvador. Noong dekada 90, nagkakilala sina Chris at Philip sa set ng pelikula at doon umusbong ang kanilang relasyon. Nang maganap ang pagbubuntis ni Chris habang kasama si Philip, naging malaking issue ito sa media at sa kanilang pamilya, lalo na't si Philip ay may asawa pa noon at may mga anak mula sa kanyang unang relasyon. Noong 4 ng Hunyo 1995, isinilang si Joshua. Para kay Chris, ang pagdating ni Josh ay nagbago sa kanyang buhay. Isang responsibilidad at hamon na handa niyang harapin. Ngunit dahil sa sitwasyon ng relasyon nila ni Philip at sa mga problema sa kasal nito, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay bilang pamilya. Mula pagkabata, ipinakita ni Chris na mamahalin at aalagaan niya si Josh ng buong puso, lalo nang lumabas na ang kanyang anak ay bahagi ng autism spectrum. Noong panahon ng kanyang pag-aaral sa elementarya at intermediate school, dumaan siya sa mga espesyal na programa at dahan-dahang natutong makipag-ugnayan. Sa mga guro, nakita ang pag-unlad, natutong magluto, mga simpleng paborito gaya ng tacos, lumpiang Shanghai, brownies at natutong magbasa ng piano notes at tumugtog ng piano. Mama, happy Mother's Day. I love you. And now, we're going to sing Pusong Pato. Nagkaroon din siya ng mga klase sa musika, circuit training at swimming bilang bahagi ng pagsasanay na tumulong hindi na lamang sa kanyang pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa kanyang disiplina at kakayahang mag-adjust. Sa paglalarawan ni Chris, ang panganay niyang anak ay isang gentle giant, mabait, may magandang puso, marunong makisama at may respeto sa lahat. Maraming humanga sa kanyang ina sa pagpupursige para sa anak niya dahil sa pag-aalaga at dedikasyon sa pagpapalaki kay Josh bilang espesyal na bata. Sumiklab ang ilang kontrobersiya tulad ng isyong pagtrato kay Josh, mga kasinungalingan at panlilibak sa kanya. Sa usaping pinansyal at sustento naman, matagal nang lumabas na si Philip Salvador ay malayo at may distansya sa pagpapalaki ni Josh. Sa huling mga pahayag, inamin ni Philip na bihirang silang mag-usap ni Chris. At bagamat hindi niya palaging nakikita ang anak, sinabing may respeto pa rin siya sa ina ni Josh at umaasa siya sa kalusugan at kapakanan nito. Sa isang matagal na Facebook live video, inilahad ni Chris Aquino ang kanyang sama ng loob, ang pagiging ina ng isang espesyal na anak at ang panawagang huwag gawing biro ang buhay ng isang bata dahil lang may autism. Para kay Chris, mali ang pumili ng maling tao. I chose the wrong man to love, aniya. At ang anak niya ngayon ang nagbabayad para doon. Sa kabila ng mga hamon, lumaki si Josh na may suporta at pagmamahal. Noong elementary at intermediate school, nagtapos siya kasama ng iba pang mga bata at tumanggap pa ng Loyalty Award. Ang paaralang pinasukan niya ay may programang nakatuon sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Bukod sa akademya, natuklasan ang talento niya sa musika, pagluluto at pati sa physical na aktibidad tulad ng swimming at exercise. Sa paglipas ng mga taon, may mga pagbabago rin sa kanyang pangangatawan. Ayon sa isang post ni Chris, maraming nabanggit na Josh ay nag-shed over 20 pounds dahil sa regular na swimming at jogging. Noong Agosto 2025, lumabas ang artikulo kung saan ibinunyag ni Chris na malaki ang emosyonal na hirap ni Josh dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga miyembro ng pamilya. At lalo na dahil sa patuloy na pag-urong ng kanyang ina sa publiko dahil sa kalusugang dulot ng autoimmune disease. Mula noon, unti-unting bumaba ang kanyang social media presence at naging mas pribado ang buhay pamilya nila. Ayon sa pinakahuling balita, nang nakaraang buwan, nagpaplano si Chris Aquino na permanenteng lumipat sa kanilang lalawigan sa Tarlac kasama sina Josh at ang bunsong anak niyang si Bimby Aquino Yap bilang bahagi ng kanilang pag-aayos at pagpapahinga habang nagpapatuloy siya sa kanyang paggamot. Maraming tanong ang bumabalot sa buhay ni Josh, lalo na pagdating sa kanyang relasyon sa pamilya Aquino, sa kanyang ina at sa mga malalapit na kamag-anak. Una, may issue noon tungkol sa manat mula sa kanyang lola na si Corazon Aquino. Ayon kay Chris, hindi raw siya kailanman iniwanan ng mana dahil hindi raw siya bahagi ng distribution ng ari-arian. Ngunit ang bahagi para kay Josh ay ipinagkaloob noon pa kay Valse Aquino Cruz, kapatid ni Chris, bilang tagapag-alaga at tagapangasiwa para sa anak niya. Kaugnay sa kanyang kalagayan bilang isang batang may special needs. Sa usaping legal, hindi malinaw kung anong mangyayari sa hinaharap lalo na sa aspeto ng mana dahil marami ang varieties, estado ng pamilya, kalusugan ni Chris at ang pagiging special ni Josh. Gayunpaman, malinaw na may malasakit si Chris at buong puso niyang tinanggap na responsibilidad niya ang pagpapalaki sa anak. Sa paglipas ng panahon, nakaranas ng mga chismis at maling balita ang pamilya. Noong 2021, kumalat sa internet ang kwento ng umano'y nagbuntis ang girlfriend ni Josh
at posibleng magkaanak siya. Ngunit maring pinabulaanan ni Chris ang balitang iyon. Ayon sa kanya, nasaktan siya na makita ang peking video at labis na nauunawaan niyang naging punching bag si Josh dahil sa kanyang pagiging part ng autism spectrum. Sa puntong ito ng kanyang paglalakbay, si Josh ay nasa yugto ng kanyang buhay na higit na nangangailangan ng struktura, pagmamahal at pangunawa. Naging saksi ang maraming Pilipino sa paglaki niya, mula sa pagiging isang batang may espesyal na pangailangan hanggang sa pagiging binata na hinubog ng mga pagsubok ng kalikasan, kalagayan sa kalusugan at politika. Ngunit ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay higit na nakasentro hindi sa kontrobersiya, kundi sa pangunawa sa isang simpleng tanong. Ano ang hinaharap para sa isang taong tulad ni Josh? Ang isang malinaw na hamon sa buhay ni Josh ay ang kanyang kondisyon bilang isang taong nasa autism spectrum. Isang kondisyon na hindi nawawala, hindi gumagaling, kundi natututunang pamahalaan sa tulong ng tamang environment, disiplina at suporta. Ngunit sa kabila ng hamon, hindi may tatangging may natamo ring progreso si Josh. Ang kanyang kakayahang makisalamuha, ang pagsunod sa routine at ang paglinang sa mga interes tulad ng pagluluto at pag-eehersisyo ay patunay na kaya niyang magbago at umunlad. Hindi man hayagang ipinahayag ni Josh ang kanyang personal na mga pangarap, malinaw na ang kanyang ina ang nagtataguyod ng mga ito para sa kanya. Sa panahong nakakapagsalita si Chris tungkol sa kanyang mga anak, lagi niyang binabanggit na ang pangarap niya para kay Josh ay isang buhay na payapa, may seguridad, at may mga taong mag-aaruga at magmamahal sa kanya kahit wala na siya. Hindi may tatanggi na ang pinakamalaking takot ni Chris ay ang tanong, sino ang mag-aalaga kay Josh kapag wala na ako? Ito ang dahilan kung bakit isinama niya ang kanyang dalawang anak, hindi upang iatang ang responsibilidad, kundi upang tiyaking lumaki silang may natural na ugnayan sa isa't isa. Malinaw din ang intensyon niyang ilapit ang kanyang mga anak sa mga kamag-anak at sa kanilang probinsya, upang sa panahon ng pagsubok, hindi mag-iisa si Josh. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw na ang hinaharap ni Josh ay hindi nakaangkla sa tradisyonal na mga sukatan ng tagumpay tulad ng trabaho, pamilya o karera. Sa halip, ang kanyang buhay ay patungkol sa fulfillment na maaaring makuha mula sa mga simpleng bagay. Pagluluto, pakikisalamuha sa mga taong nagmamahal sa kanya, pagkakaroon ng routine at pagiging bahagi ng isang komunidad na tunay na tumatanggap sa kanya. Hanggang ngayon, wala namang opisyal na pahayag mula sa pamilya Aquino kung si Josh ang magiging tagapagmana ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Ang ganitong usapin ay sensitibo, personal at legal. Ngunit ang mas mahalagang katotohanan ay ito. Ang mga pamilya sa ganitong kalagayan ay madalas naghahanda ng trust, guardianship arrangements at financial security plans para sa mga anak na may special needs. Sa emosyonal na aspeto, may mga panahon ng pagkalito, lungkot at anxiety, lalo na sa pagkawala ng kanyang tiyuhin na si Pinoy at sa pabago-bagong sitwasyon sa kalusugan ng kanyang ina. Ngunit natural ito para sa sinumang adult na may autism. Kung may pinakamahalagang aral na ipinakita ng buhay ni Josh, ito ay ang kahalagahan ng pagtanggap at pag-ibig. Ang pagtanggap ay hindi ibig sabihin ay paglimita sa kakayahan niya. Ang pagtanggap ay ang pag-unawa na ang pag-unlad niya ay may sariling bilis, sariling anyo at sariling kwento. At sa huli, ang pag-asa ay hindi pangarap para sa isang marangyang kinabukasan, kundi isang pangakong hindi siya pababayaan, hindi siya iiwan at hindi siya mawawala sa mata at puso ng pamilyang sa kanya'y nagmamahal. Lola Femi, happy birthday. I love you so much. Happy 72nd Happy 72nd birthday. See you soon. Again. Happy birthday, Lolo Per! Wow! Lola Femi. Thank you! Tumpa, tumpa. Mag-ice cream ka na.